Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We honor you, Lord. We praise you, we worship you, God. Our Father in heaven, in the name of Jesus. Jesus, our Lord Jesus, Jesus. You are the Prince of Peace, Lord. You're the King of Glory, Lord. Lord Jesus, we praise you, God. Worship you, Lord. We need you, Lord God, tonight, Panginoon. Kailangan kami, Lord God, sa aming mga buhay, Lord God. Hallelujah. Sa lahat ng aspect ng buhay namin, Panginoon, ikaw kami kailangan, Lord. Inaas namin, Lord God, ang iyong pangalan, Panginoon Jesus. Sa oras na ito, we pray, Lord. Gabayan mo kami, Lord God. Magabayan mo kami, Lord, sa mga Espiritu, Panginoon. We are here, Lord, tonight. Hallelujah. To worship you, Lord God. To thank you sa buhay namin, Lord God, na meron kami, Panginoon. Lord, allow the Holy Spirit, Lord, na ipaintindi sa amin, Lord God, ang mensahe mo ngayong gabi, Lord God, sa amin buhay. Allow the Holy Spirit, Lord God, na buksan aming mga isipan, Panginoon Diyos, spiritually, aming puso, Panginoon, na matanggap ang mga salita, Lord, mga mensahe namin, matatawad ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Extend mo ito, mensahe ito, Lord, sa aming mga kapatiran. Hindi man po namin nakasama ngayong gabi, Panginoon, maging aming mga pamilya, Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon Diyos. Protect this place, O God. And Lord, let the Holy Spirit, Lord God, buksan mo ang lumidrohan ng langit, Panginoon Diyos. Hallelujah, to pour out to the Spirit, Lord. Holy Spirit, fall like rain in this place, Panginoon. Nais ka namin, Lord God, na may encounter mo tonight, Lord, face to face, Panginoon. And Lord, ano man yung meron sa aming mga puso, Lord God, na hindrances, Panginoon, na matanggap namin yung mga salita, Lord, we pray, O Lord God, linisin mo kami, i-empty mo, Lord, ang mga puso, Panginoon Diyos, upang sa ganun, Lord God, ay malinis at mapuno kami, Panginoon Diyos, ng mga salita, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na nandito ngayong gabi, Panginoon Diyos. May Lord, maging sa aking buhay, nang gamitin mo, Lord, ngayong gabi, O God. Nataluyan, Lord God, ang iyong mabanal at mayaman at makapangyarihan mong salita, Panginoon Diyos, Lord. Ilagay mo lamang po ako, Panginoon, sa pinakamababang bahagi ng aking buhay. Dahil ikaw lamang, O Lord God, ang may taas, Panginoon Diyos, ngayong gabi. And Lord, gamitin mo ang aking buhay. And Lord, allow the Holy Spirit, Lord, na magsalita, Panginoon Diyos, sa aking patawhan, Panginoon. Dahil kung ako lamang, O God, wala akong kayahan, Panginoon Diyos, wala akong karapatan, Panginoon. But Lord, I pray the Holy Spirit to empower our servant, Lord God, to preach the gospel, to preach the message na pinagkaloob mo, Lord, ngayong gabi sa amin, Panginoon. Thank you, O God, purihin ka, nakila ka sa lahat, Panginoon. Muli, pinabalik namin sa iyo ang pinakamas salamat, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. All we need is Jesus, mga kapatid. Lagi po natin tandaan. Without Jesus, our life is unworthy. Welcome, mga kapatid. Kay Brian, kay Bill, kay Kuya Power Energy, mga welcome po, mga kapatid. Amen. Welcome, mga mamis. Mga kuyas. Pinagpalang gabi po sa atin at mga kapatid. Kuya, welcome po. Maraming salamat po, Kuya, sa buhay mo. Kuya Rich, welcome po. Amen. Praise God. So, isang palakpak sa ating Diyos, mga kapatid. Palakpak ng tagumpay. Amen. Dahil tayo po ay nanagumpay na, mga kapatid. Tagumpay na po tayo. Dahil ang Diyos natin ay nagumpay na po sa cross, mga kapatid. At gawin lang natin is to celebrate His goodness, celebrate His faithfulness, and His blessings, mga kapatid, sa ating buhay. Amen.
Napakapalad po natin dahil inalagak natin mga kapatid yung oras natin sa Panginoon na alam ko naman na mayroon dapat tayong mga dapat pang gawin. Amen? Pero mas higit na mapalad tayo dahil nilagak natin yung oras, binigyan natin ng Kuya Bon, welcome, ang oras ng ating Panginoon. Amen? So, minsan ako din mga kapatid, ako po ay may part ng puso ko na natutuwa, galak na galak dahil nakikita ko po kayo. Pero mayroon din part ng puso ko na mas may kalungkutan mga kapatid. Dahil mayroon akong mga kapatid, mayroon tayong magkapatiran na hindi natin minsan sila nakakasama. Amen? Dahil sabi nga na mayroon mga priority, pero mas pinili nila yung alam na natin mga kapatid, ano yung mga pinili nila kaysa sa gawain ng Panginoon. Amen? Maging tayo man, hindi man tayo mga kapatid exempted doon sa mga ganung bagay. Pero mas sigit na mapalad tayo, sabi nga na mas yung minagap natin yung oras natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos natin mga kapatid ay napakatapat po siya. He is a faithful God mga kapatid. Dahil tayo nga, hindi man tayo likas sa tao mga kapatid, ang unfaithful. Likas sa tao hindi tapat. Amen? Sino rito ang tapat sa ating mga kapatid? Amen? Lahat tayo tapat. Dahil ang Diyos natin ay tapat. Ang tatay natin ay tapat. Amen? So kailangan din yung meron tayo mga kapatid na pag-ugali, meron din isang katapatan. Pag-ibigan, pagtutulungan, maging katapatan sa bawat isa. Amen? Dahil hindi man tayo maaring maging tapat, mga kapatid. Wala man tayo dito siguro kung tayo tapat sa Panginoon. Amen? Hindi man siguro tayo tapat sa iba, pero mas higit na tapat tayo dahil nandito tayo sa Panginoon, dahil nandito tayo para sa Kanya. Amen po. So ang ating tema ngayong gabi, mga kapatid, ay His faithfulness. Tapat po ang Diyos natin mga kapatid. Sa anuman meron tayo na buhay, ang Diyos natin ay laging tapat. Maging tayo man minsan mga kapatid, nagkakamali, anuman yung meron tayong mga sitwasyon sa buhay, but then mga kapatid, ang Lord natin nangako po yan sa atin. Mayroon siyang pangako sa atin ng Diyos natin mga kapatid. Na ang tao na hindi natatamasa yung pangako na yun, hindi na papasa atin yung pangako na yun ng Diyos dahil sabi nga na likas sa atin ang hindi tapat, yung unfaithful mga kapatid. Amen? Minsan nga nasisisi natin ang Diyos na question natin siya, bakit Lord ganito, ganyan. Pero hindi natin alam mga kapatid, tayo din mismo gumagawa. Amen? Si Lord, likas sa Kanya ang faithfulness, ang faithful mga kapatid. Ugalin na yan. Dahil ang Diyos natin, sabi ng Bible, God is Spirit, and one of the fruit of the Spirit is faithfulness, mga kapatid. Love. So, likas na sa Kanya yan. Pero tayo naman mga tao, mga kapatid, sabi nga doon sa text natin, if we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. Sabi ko nga, God is Spirit, and one of the fruit of the Spirit is faithful. Makikita faithfulness. Nandun po yan sa Galatians 5:22, ang isang bunga ng Espiritu mga kapatid is faithfulness. So hindi madidinay ng Lord yan kasi likas sa Kanya yan. Siya yan ang Panginoon natin. Pero tayo, ang sabi niya yan, if we are faithless, He remains faithful. Amen? Napakabuti ang Diyos natin mga kapatid. No? Tayo man minsan sumasablay man, hindi lang minsan sumasablay mga kapatid. Pero ang sabi niyan, He remains faithful. He cannot deny Himself. Dahil ang Diyos natin, siya po yan na napaka-faithful po sa atin. Isipin na lang natin mga kapatid yung ginawa ng Lord na ibinigay niya yung Kanyang anak. Kasi tapat siyang nangako, nililigtas po tayo. Tapat siyang nangako na lahat ng tao gusto niyang maligtas. Kaya binigyan niya po yung anak niya para maligtas po tayo. Amen? Sa katauhan natin na makasalanan, mga kapatid, nandun pa rin yung katapatan ng Diyos sa atin. Alam niya na tayo ay hindi magiging tapat sa Kanya. Alam niya na tayo hindi magiging we are faithless in Him. But still, mga kapatid, yung pangako niya tinupad pa rin niya.
hanggang ngayon mga kapatid. Hindi sumasablay ang Diyos natin mga kapatid sa pagtupad ng kanyang mga pangako sa atin. Kaya lang sabi niya noon sa Corinthians mga kapatid na ang lahat ng pangako niya is yes and amen lang sa kanyang anak. If you have Jesus mga kapatid, amen, ang lahat ng pangako ng Diyos matutupad yan sa iyo. Kung ipanangako ng Lord na ma-promote ka sa trabaho mo, He will promote you mga kapatid. Amen. Kung pinangako ng Lord na ma-ingresan ka, amen. Kasi pangako niya yan eh. Likas sa kanya yan, ang faithful. Maging tayo man na hindi, maging tayo man mga unfaithful mga kapatid. Amen. Tingnan natin mga kapatid, yung John 1:10, kung gaano ka-faithful ang Diyos natin. Kaya sabi niya dyan, He was in the Word, and the Word was made through Him, and the Word did not know Him. Amen. At dahil tapat ang Diyos natin, He said, in 11, He came to His own, and He came to His own, and His own did not receive Him. Amen. Pero bakit si Lord, mga kapatid, itinuloy pa rin niya, amen, na ibinigay ang kanyang buhay. Despite doon sa sinabi niya na ginawa ang mundo na to, sabi niya, He was in the Word, and the Word was made through Him, and the Word did not know Him. Hindi kinilala ng Diyos mga kapatid. Pero ang mundo nagawa para sa Kanya. Pero sabi niya, He came to His own, and His own did not receive Him. Masakit yan mga kapatid. Ginawa ito para sa iyo, pero hindi ka kinilala. Pumunta ka sa mga halimbawa, kamag-anak mo, pero hindi ka tinanggap. Pero still mga kapatid, pinakita pa rin ng Lord natin, ginawa pa rin niya, tinupad pa rin niya yung katapatan niya sa atin, yung pangako niya sa atin na ibibigay yung anak niya para tayo maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun mga kapatid, katapat ang Diyos natin. Kahit sabi niya doon na we are faithless. Nandun pa rin yung katapatan ng Diyos. Amen? Kita magpatuloy, sabi niya mga kapatid, God's faithfulness as a vital to His character. Siya sabi niya doon sa text natin na hindi deny Himself. Dahil ugali niya po ang Lord natin ng tapat para sa atin. His faithfulness mga kapatid. So God, sabi niya, reveals Himself as a completely trustworthy, steadfast, and faithful to keep His promises. Deuteronomy 7 and 9, sabi niya dyan, you know that the Lord your God is the only true God, so love Him and obey His command, and He will faithfully keep His agreement with you and your descendant. Amen? Sabi niya dyan, He will faithfully keep His agreement. His covenant, mga kapatid, sa ibang salin. His promise sa ibang salin. Sabi niya, keep His agreement with you and your descendant. Hindi lang ikaw, mga kapatid. Baging yung mga kasambahay mo, lahat ng mga generation na sa iyo, tutuparin ng Lord, mga kapatid, yung pangako niya. His faithfulness flow out of His immutable, unchanging nature. Hindi magbabago. Kaya sabi niya, He did sa Himself dahil hindi siya magbabago. Yung Diyos natin hindi nagbabago, mga kapatid. Ano man yung meron tayo, gaano man tayo kasama, gaano man tayo kasinungaling, mga kapatid, hindi man tayo faithful sa Kanya, God is still faithful sa ating mga kapatid. Sabi niya dyan, but if you return to me, I will return to you. Sabi niya sa Malakay 6, I am the Lord, all-powerful and never change. That's why you have not been wiped out, even though you have ignored and disobeyed my laws ever since the time you are your ancestor. Amen? Sabi niya, but if you return to me, I will return to you. Amen? Nang buti ng Lord natin, He is unchanging God. Pero kung babalik tayo sa Kanya, He's willing to embrace us, to forgive us, and to save us, mga kapatid, through His Son Jesus. So, Hosea 11, tinan natin mga kapatid kung paano tayo inalagaan ng Lord natin. Gaano tayo minahal, gaano tayo ginagabayan sa araw-araw. Sabi niya, I took Israel by the arm and taught them to walk. But they would not admit that I was the one who had killed them. Mga kapatid. Ano yung ginawa ng mga Israelites sa kanila? Wala tayong pagkaiba mga kapatid sa mga Israelites. Kung ano yung ugali ng Israel, ganun din tayo, tuso din tayo. Tuso din sila, tuso din tayo. Unfaithful sila, unfaithful din tayo. Amen? Sabi niya dyan, I led them with kindness
and with love, not with ropes. I held them close to me. I bent down to feed them. I bent down, mga kapatid. Yumuko ang Lord natin. Then sabi niya dyan na, I taught them to walk. But they would not admit that I was the one who helped him. But they reject me. Amen. Sa kabutihan ng Lord, mga kapatid, dun sa katapatan ng Lord, sa lahat ng pangako niya, still the Israelites and we, mga kapatid, rejected God. Sabi dyan, but they rejected me. Pero ginawa pa rin niya, mga kapatid, tinuloy pa rin niya yung pangako niya sa atin. Kaya lang nangako man sa atin na ililigtas niya tayo. Dahil sabi niya, no one can snatch you. Ang sabi ng Panginoon Diyos sa John. Amen? Lahat ng naniniwala sa kanyang anak, ililigtas na, mga kapatid. Dahil yan po ang pangako niya. If you believe Jesus, if you believe Jesus, you have the right to become a child of God. Anak ka ng Diyos. Pangako niya yan. Maniwala ka sa kanyang anak at magiging anak ka ng Diyos. Tatanggapin niya tayo, gaano man tayo ka-unfaithful sa ating Panginoon. At tandaan na natin, mga kapatid, yung mga Israelites nung time na nandun sila nung nasa wilderness sila, ang dami nilang reklamo. But God, mga kapatid, still gumagawa pa rin siya ng mabuti sa kanila. Ganoon din tayo, mga kapatid, na mga anak niya. Sabi niya lang nga lang din, I took Israel by the arms and taught them to walk. But they would not admit that I was the one who had helped them. I led them with kindness and with love. Not with rope. I held them, sabi niya, close to me. I bent down to feed them. I bent down to feed them, mga kapatid. But masakit yan. Sabi niya, but they rejected me. They rejected me. Masakit yan, mga kapatid. Pero dahil sa katapatan ng Diyos, dahil hindi niya tayo kayang pabayaan ng Diyos, mga kapatid, ginagawa pa rin niya, tinutupad niya pa rin mga pangako niya sa atin. Kaya nawa, ganun din tayo, mga kapatid. Meron man tayo mga ups and downs sa buhay, nanghihina man po tayo, but hindi na nawa natin kalimutan to pa rin yung pangako natin to serve God, to follow Jesus, to accept Jesus, mga kapatid. Dahil wala man po tayo magagawa without Jesus, mga kapatid, sa buhay natin. We are unworthy, mga kapatid, sa harap ng Diyos without Jesus. Kahit gaano pa tayo katalino sa mundo nito, kung wala tayong Jesus, mga kapatid, walang-wala pa rin tayong kabuluhan sa harap ng Diyos. Amen? So God is so good, God is so faithful, even when people are not. Naniniwala ko dyan, mga kapatid. Amen. Dahil doon kanina, binasa po natin doon sa mga Israelites, mga kapatid. Amen. Tinuruan niya sila. Kumbaga alam mo yung bata na nagsasanay na lumakad, ganoon ang ginawa, mga kapatid, ng Diyos sa mga Israelites. Amen. Maging tayo man, mga kapatid. Dahil ang Diyos ng Israel, yun din ang Diyos natin ngayon na sinasamba natin, mga kapatid. Kung ano ang ginawa niya sa Israel, ganoon din yung gagawin niya sa atin. Yung sikawat sa akin, mga kapatid. Personal natin yan. Sabi niya doon na hinawakan yung kamay niya at tinuruan silang maglakad. Ganun, itinuring, mga kapatid, ang Diyos, ang Israelites. At tayo din, mga kapatid, kahit ako nandito ngayon. Amen? Pero reject niya pa rin. Sabi niya, but they rejected me. Amen? But sabi niya, God is so faithful even when people are not. Amen, mga kapatid. Sa gaanong kaparaanan, amen, God delivered Israel from slavery. Nakita natin kung gaano katigas ang ulo ng mga Israelites, mga kapatid, mga Israel. Pero sabi niyan, God delivered Israel from slavery. Ang corresponding verse niya, mga kapatid, is Exodus 14. Basahin po natin yan. 14, 10 to 14, and 29 to 30. Amen. They complained and grumbled along the way. Nung nilabas ng mga kapatid ang Diyos sa pamamagitan, mga kapatid, yung si Moises, ginamit ang Diyos si Moises para ilabas yung mga Israelites. Nung nandun na sila sa wilderness, nagkukumping sila. Amen? Hindi nila nakikita, mga kapatid, yung
kabutihan ng Diyos, hindi lang nakikita yung katapatan ng Diyos, mga kapatid, yung pangako ng Diyos sa kanila, bagkus nakikita nila si Moises mismo. At yan tayo, mga kapatid. Hindi natin nakikita yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang nakikita natin yung kapatid. Nakikita natin yung kapwa nating tao. Hindi yung mismong kabutihan ng Diyos. Hindi yung mismong katapatan ng Diyos nakikita natin. Kaya wala tayong paglago, wala tayong, parang ikot-ikot na lang tayo. Sabi niya doon, sa wilderness sila naglibot-libot. 40 years, mga kapatid, naglilibot-libot sila doon. Gusto nyo ba na tayo maglilibot-libot na lang sa buhay na to, na ganito na lang? Hindi naman siguro, amen? Wala man sigurong gustong ganito lang buhay. Kaya ang makita natin, mga kapatid, yung katapatan ng Diyos. Hindi man tayo na forever na ganito ang buhay. Kasi tapat ang Diyos na nangako sa atin. Sabi nga niya na, I will never leave you nor forsake you, anak. At yun yung pangako niya. Amen. Ngayon, gusto pa natin hindi pa natin i-priority ang Lord natin. Purihin ng Diyos, mga kapatid. And sabi niya dyan, they complained and grumbled along the way. Amen? Tinan natin, mga kapatid, dun sa 10, sa Exodus 14, sabi niya, as Pharaoh approached, the people of Israel looked up and panicked when they saw the Egyptians overtaking them. They cried out to the Lord, and they said to Moses, why did you bring us out here to die in the wilderness? Sabi niya, were not there enough graves for us in Egypt? What have you done to us? Why did you make us live in Egypt? Amen? Complain sila. Did not we tell you this would happen while we were still in Egypt? We said, leave us alone, let us be slave to the Egyptian. Amen? It's better to be slave in Egypt than a corpse in the wilderness. Pero ang kabutihan ng mga kapatid, dun sa pagkukumplin nila, ang sinabi niya dyan, sinabi naman sa kanila, the Lord Himself will fight for you, just stay calm. Tayo kasi mga kapatid, hindi natin makita yung faithfulness ng Lord dahil, sorry to say, mga kapatid. Amen? Sa 13, sabi niya dyan, but Moses told the people, don't be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see today will never be seen again. Ano man yung Egyptian mo ngayon, mga kapatid, ano man yung sitwasyon mo sa buhay ngayon, mga kapatid, hindi mo na yun makikita. Dahil God will fight for you, mga kapatid, ikaw at ako. Kaya tinan natin yung kabutihan ng Lord, tinan natin yung faithfulness ng Lord sa ating mga kapatid. They are complained. Hindi na nakita yung katapatan ng Diyos. Si Moses ang nakita nila. Kasi siya man yung kasama nila, amen? Si Moses ginamit ng Lord na mensahero sa kanila. Pero hindi lang nakita, mga kapatid, ang katapatan ng Diyos. Ngayon, kung tanggapin mo ang mensahe ng Lord, amen. Kung hindi, amen pa rin. Dahil matalino tayo, meron tayong sariling interpretasyon sa Biblia, apply mo sa buhay mo. Makita ang salita ng Lord na nagmamanifest sa buhay natin. Yan, ganyan ang matalinong tao, mga kapatid. Hindi, ang matalinong tao, hindi yung ikinikritics mo kung ano ang meron sa kapatid. Amen? Ang matalinong tao, yun yung makikita, yung salita ng Diyos sa kanyang buhay. At kahit man, mga kapatid, matalino tayo, kung wala tayo pag-obey, makita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, sabi niya doon, we are foolish. Mangmang. Amen? So, sa Exodus, sabi niya, 14, tuloy ito, but the people of Israel had walked through the middle of the sea on the dry ground as the water stood up like a wall on the both side. Parang ganito, mga kapatid. Naglakad sila dito, tubig yan. Ganun kabuti ang Diyos natin, mga kapatid. Sa Israelite. Pero nagmurmur sila. Amen? Pero gumawa pa rin ng tinupad pa rin ng Lord, mga kapatid, yung pangako niya na ilalabas na sila to save them, to protect them, mga kapatid, to feed them, mga Israelites.
That is how the Lord rescued Israel from the hands of the Egyptian that day. And the Israelites saw the bodies of the Egyptians washed out on the seashore. Amen. Ano nangyari sa mga Egyptian na umabot sa kanila? Namatay sila. Washed out sila. Number 2, Israel was worship the golden calf. Amen. Hindi man sila mga kapatid naging tapat sa Diyos nung si Moses nandun sa Mount Sinai na kinukuha niya yung tinawag ng Lord siya doon to give Moses the Ten Commandments. The Israelites mga kapatid, gumawa sila ng baka, na golden calf. At yun yung sinamba nila. Amen. Pero despite doon, God was ready to destroy them. Gusto ng Lord mga kapatid to destroy yung mga Israelites. Pero si Moses nag-intercede siya. Tingnan natin sa Exodus 32, sabi niyan, the Lord said to Moses, hurry back down. Bilisan mo, bumaba ka na. Moses, the people you led out of Egypt are acting like fools. They have already stopped obeying me, sabi ng Lord, and have made themselves an idol in the shape of young bull. They have bowed down to it, offered sacrifices, and said that it is the God who brought them out of Egypt. Moses, sabi niya, I have seen how stubborn these people are. Matigas ang ulo ng mga tao na to. Moses, bumaba ka na. Nakakalimutan na ako ng mga Israelite, mga Israel. Sabi niya dyan, I am angry enough to destroy them. God is ready to destroy the Israelites. So don't try to stop me. Sabi ng Lord kay Moses, huwag mong subukan na pigilan mo ako kasi ililipunin ko ng mga yan. But I will make your descendant into a great nation. Amen? Yan yung sinabi ng mga kapatid ni ang Panginoon kay Moses. Gagawin ko yung descendant mo na a great nation. But sabi na dito, Moses tried to get the Lord God to change his mind. Amen? Sa madaling sabi mga kapatid, nag-intercede si Moses, nag-pray si Moses. Kung ba sa panahon natin ngayon, nag-pray siya, kaya nga mayroon tayong intercessory prayer mga kapatid. Napaka-importante po yan. Sabi niyan, Moses tried to get the Lord God to change his mind. Our Lord, you use your mighty power to bring these people out of Egypt. Now don't become angry and destroy them. Huwag mo silang lipulin, Ama. Kaya sabi niyan, if you do, the Egyptian will say that you brought your people out here into mountains just to get rid of them. Sabi niya, please don't angry with people, don't destroy them. Huwag mo silang sirain. Huwag mo silang lipulin, Ama. Pero sabi ni Moses, pinaalala ni Moses mga kapatid, dahil si Lord, mayroon siyang pangako kay Abraham na magiging great nation ang descendant ni Abraham, mga kapatid. Sabi niya, remember the solemn promise you made to Abraham, Isaac, and Jacob. Amen? Sabi niya, you promised that someday they would have as many descendants as there are stars in the sky, and that you would give them land. Nag-isip ang Lord. So even though, sabi niya, the Lord had threatened to destroy these people, He changed His mind and let them live. Amen? Faith, napaka-faithful ang Diyos natin mga kapatid. Dahil mahirap yun, ginawa ng mga Israelites, gumawa sila ng sarili ng Diyos to worship. At marapit na silang lipuin ng Diyos, mga kapatid. Pero dahil may pangako siya doon sa mga Israelites, kay Abraham at saka si Jacob, saka si Isaac, tinupad niya pa rin mga kapatid yung pangako ng Diyos sa mga Israel. At yung Diyos ng Israel, yun yung Diyos natin mga kapatid. At yun din yung ganyan din ang gagawin ng Lord sa buhay mo at sa akin mga kapatid. Kaya naman sabi ko nga, gano'n man tayo katuso sa buhay, but God still love us. He's still faithful mga kapatid to yung kanyang faithfulness mga kapatid sa buhay natin.
So Jesus faithfulness despite disloyal followers. Si Jesus, mga kapatid, isa rin yan sa hindi paniniwalaan. Lalo yung pamilya niya, yung mga tao na sa mga Israelites din, mga kapatid, hindi rin siya pinaniwalaan. Kaya sabi niya doon kanina na he came to his own, but he don't believe. Hindi sila naniwala sa kanya. But still, Jesus, mga kapatid, lumakad siya, tinupad pa rin niya yung pangako ng Diyos na ibigay ang kanyang bugtong anak na sinuman yung maniwala, mayroon at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Tinupad pa rin niya, mga kapatid, doon. Yung mga 70 na followers niya, iniwan siya. Amen? Pero nagpatuloy pa rin siya, mga kapatid. Sabi niya, Jesus demonstrate incredible loyalty, faithfulness, and promise to His followers even when they were faithless. Amen? So sabi niya dyan, tinan natin, Jesus predicted Peter sa Matthew, mga kapatid, 26:31-35, alam ng Panginoong Hesus, mga kapatid, na si Peter, he deny siya. Amen? Despite doon sa tawag doon yung si Peter, yung ugali niya na ano siya, mapusok siya, mga kapatid, but still deny Jesus 3 times. Hindi lang isa, 3 times pa. Pero nagpatuloy ang Diyos natin, mga kapatid. Sabi niya, Judas betrayed Jesus with the keys. Sa Matthew 26:50, alam ng Lord, mga kapatid, that Judas betrayed Him. Amen? Pero tinawag pa rin niyang friend. Alam niyo ba, mga kapatid, di ba sabi niya kung sino yung sasawsawan ko, sabi niya ng tinapay, bigyan ko ng tinapay, yan yung magkanulo sa akin. Nung araw, mga kapatid, sabi ng mga pag-aaral, nung araw, pagka binagyan mo ng tinapay yung tao, yan ay meron kayong relasyon, yung intimate relation, magkaibigan kayo, best friend kayo. At si Judas, mga kapatid, siya ang binigyan ng Lord ng tinapay. But he still betrayed him, mga kapatid. But dahil sa katapatan ng Lord natin, His faithfulness, mga kapatid, He go ahead. Amen? So the disciples fled when Jesus was arrested. Yet, He forgave them and appeared to them after His resurrection. Hindi, mga kapatid, nagsabi ng Lord yan na wala kayong kwenta dahil iniwan niyo ako. Iniwan niyo ako mag-isa. Sa mundo, mga kapatid, aminin man, hindi yan. Yan ang ugali ng tao. Akala ko kaibigan kita. Hindi pala eh. Sayang. Kapi pa naman tayong dalawa ng David O. Pagdating ng alanganin, mag-iwan ka pala eh. Nang-iwan ka sa ere. Ganun ang tao, mga kapatid. But Jesus, mga kapatinan natin, hindi siya nagreklamo. Amen? Tinipon niya pa rin yung mga disciple. Kinausap pa rin niya. Binigyan ng instruction sila, mga kapatid. Ginamit sila doon sa Acts. So why God restored Peter after his denial? Ito yung tanong, mga kapatid, na isa. Sa tatlong beses ng dinanay ang Panginoong Hesus, bakit ni-restore pa rin niya? Dahil kung basahin natin, mga kapatid, yung Biblia doon sa 4 Gospel, may pangako ang Panginoong Hesus sa kanya. Nasabi niya doon na sa batong ito, sabi niya, itatayo ko, sabi niya, ano sabi niya doon? Sabi niya, after boldly proclaim, he would never deny Christ. Peter did exactly that 3 times during Jesus' trials. Amen? Sa Luke yan, basahin natin, balikan po natin ito. Sabi niyan, so I will call Peter, ito yung kanina, which means a rock. On this rock, I will build my church. And death itself will not have any power over it. Yan yung pangako, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus kay Peter, kaya niya ni-restore pagkatapos ng kanyang pag-deny sa Panginoong Hesus. Makita natin yung faithfulness ng Lord, mga kapatid, yung katapatan sa tuparin yung pangako niya. Ikaw ba naman, i-deny ka ng kaibigan mo? I-deny ka ng kasama mo? Amen? Ipagkakanulo ka. Pero, i-restore mo pa rin. Patawarin mo pa rin siya. Amen? Dahil meron kang pangako eh. Sabi niya dyan,
I will give you the key. Hindi lang basta nire-restore mga kapatid. Sabi niya, I will give you the keys to the kingdom of heaven. And God, sabi niya, in heaven will allow whatever you allow on earth. But He will not allow anything you don't allow. Amen? Binigyan siya ng kapangyarihan pa mga kapatid si Peter. Na kung ano pa yung tulutan sa mundo, papantulutan doon. Ano pa yung tulutan niya doon, papantulutan dito. Despite doon sa 3 times he denied Jesus, mga kapatid. Dahil meron nga siyang pangako. Sabi niya, I will build, sabi niya, my church sa'yo, Peter. Kaya ni-restore niya. At doon natin makita, mga kapatid, yung Diyos natin na gaano man tayo kasama. Amen? Wala pa tayo sa ginawa ni Peter eh. Amen? Si Peter, malala yan. Dinanay mo ang Diyos. Panginoong Yesus. Pero ni-restore niya, mga kapatid. Tinatawad niya, ginamit niya doon sa Acts. Nakita naman natin, basahin natin ng Book of Acts kung paano nagamit si Peter doon. Ganon kabuti ang Diyos natin, ganon katapat ang Diyos natin, mga kapatid. So can people, sabi niya, experience the faithfulness of God? Lahat ba tayo, mga kapatid, may experience natin ang faithfulness ng Diyos? Amen. Amen. Dahil sabi nga doon sa text natin, even we are faithless, is to remain faithful, mga kapatid. So sabi niya, if we have, sabi niya, we can have fully assurance in God promises. Lahat yan, mga kapatid. Kaya ma-experience natin, maranasan natin ang faithfulness ng Lord, even, mga kapatid, when we have, sabi niya, even when we are faithless, God remains faithful. Yun yung text natin kanina. Sabi niya, He will never break His covenant or go back to His word. Hindi niya babawiin, mga kapatid, yung salita niya. Hindi katulad natin, sige brad, samahan kita. Sige, kasama kita. Sige, pasukin natin ito, kasama kita, walang iwanan. Pero nahuli, iniwan. Sabi namin, tas prahan. Tapos na. Pero ang Lord natin, sabi diyan sa Psalm 89:34, I won't break my agreement or go back to my word. Amen? Tutuparin niya, mga kapatid, yung pangako ng Lord sa atin. Amen. Pag sinabi niya na, anak, hindi kita iiwanan, pababayaan, ano man meron ka, wala ka man, wala ka man, God will make, He will make His promise, mga kapatid. Amen. Sa iyo, sa atin. Be aware, sabi niya, we are empowered to get back up when we fall. Ano man, hindi man tayo, mga kapatid, perfecto. Sinasabi man natin, we are not perfect. Naka-fall tayo, naghihina po tayo, pero sigat natin, mga kapatid, is still faithful sa atin. Amen. Sabi niya yan, His mercies are new every morning in Lamentation 3:22-23, mga kapatid. So He is waiting patiently for His prodigal children to return so He can run out to meet them. Hindi man tayo minsan, mga kapatid, tumatalikod man tayo, but basahin natin yung Luke 15, yung the prodigal son, ganun yung kabuti ng Diyos natin, mga kapatid. Makita natin doon, sabi niya, nilustay niya. Kinuha niya yung parte niya, nilustay niya sa anumang mga bagay-bagay, pero nung naramdaman niya yung siko ng kahirapan, bumalik siya, mga kapatid. Pero yung tatay niya, niyakap pa rin niya. Hindi lang basta niyakap niya. Pinagkatay pa nga ng napakagandang baka ba yun? Guya. Amen. Kumain sila ng kabsa. Amen. Pero dyan, we should likewise strive for faithfulness. Dahil ang Diyos natin, mga kapatid, we should likewise strive for faithfulness. Magiging tapat din tayo. Dahil ang tatay natin ay tapat. Hindi man tayo magiging anak ng Diyos kung hindi tayo magiging tapat. Dahil ang tatay natin is tapat siya, mga kapatid. Is faithful. Ugali niya yan. So, meaning, tayo mga anak ng Diyos, we are so faithful, mga kapatid. Sabi niya sa Genesis 1:27, so God created man in His own image, in the image of God, He created him. So, He created us, mga kapatid. Maging anak po tayo ng Diyos, naging anak po tayo ng Diyos. So, dapat makita po tayo sa atin yung Galatians 5:22. Amen? Ano po yun doon?
the fruit of the Spirit is love, faithfulness. Nandyan ang mga kapatid ang faithfulness doon sa Colossians 5:22. So conclusion, even if we falter, rebel, doubt, or deny, God persevered in faithfulness toward us. His promises remains yes and amen, mga kapatid. Amen. 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 2 Corinthians 1:20 sabi, for all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us, mga kapatid. Kaya sabi doon kanina, even we are faithless, He still remain, mga kapatid. Faithfulness, mga kapatid. Still faithful ang Diyos natin. So sabi, His love is unfailing, His covenant is secure, and by the power of the Spirit, He equip us to grow in faithfulness too as we rest in Him. So, amen po, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pianils, can you do the altar call? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga buhay, mga kapatid, nobody is faithful. But thank God that our God remain faithful even na tayo po ay hindi tapat. Ang Diyos po natin, mga kapatid, ay manatiling tapat. Season may come, season may change, people may change. Mga tao magbago, pamilya, even may bahay, anak. Pero ang Panginoon, mga kapatid, manatili siyang tapat sa iyo. Amen. Amen ba tayo doon? Kaya palapakan natin si Lord. Hallelujah. I-meditate natin, kapatid, ang faithfulness ng Panginoon. Salamat sa buhay ng kapatid na ang daming mensahe na nabitawan sa kalagitnaan. Think of this, mga kapatid. Isipin natin na sa kabila ng very persuasive ni Apostle Peter, napakapusok niya pagdating sa pananampalataya, nang sabi pa niya, hindi kita didinay, pati buhay ko ibigay ko sa iyo. Many of us, marami tayong mga broken promises sa Panginoon. Marami tayong mga pangako na hindi natutupad. Marami tayong mga gustong gawin na hindi nagagawa para sa Panginoon. At some point, ang obedience natin ay nakawala sa Diyos. Minsan, delayed obedience, still disobedience, kapatid. Pero ito yung tandaan natin. Nang nais ng Lord, lumapit ka lang sa Panginoon. Then one day the Lord will restore you. Amen. Like Peter. Kung paano niya ginawa ni Peter, mga kapatid, na ni-restore niya ito. Kung paano niya ito ginawa, gagawin din ito ng Lord para sa iyo at sa akin. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you said in your words, you remain the same yesterday, today, and forever. Mga kapatid, kung paano po nag-minister ang Panginoong Jesus noon, ang nais ng Lord na ganun din ang pagmiminister niya sa atin ngayon. The moment that you believe. Bakit hindi po nakagawa si Lord ng mga milagro, mga kapatid, even sa sarili niyang bayan? Bakit hindi siya nakagawa ng mapapagaling? Isang ang problema, mga kapatid, because they don't believe the Lord. And right now, kung tayo po ay mananampalataya, mga kapatid, when the moment you believe in Him and put your faith in Him, the Lord will do His faithfulness. Kapatid, tandaan natin from the word faithfulness. The root word is faith. When you have faith in the Lord, pag tayo ay makakaroon ng pananampalataya sa Panginoon, the Lord will do His faithfulness sa ating mga buhay. Katulad ni Peter, mga kapatid, balik na tayo sa Panginoon. Ano bang sitwasyon?
palagi nating balikan at sumunod sa Panginoon. Then dalawa po ang mensahe doon, mga kapatid. Kahit si Judas, tinawag niyang kaibigan, pero wala siyang repentance. Nakakaroon siya ng remorse. At ang nais ng Lord, anumang sitwasyon na mayroon tayo ngayon, mga kapatid, pwedeng baliktarin ng Lord yan magiging pabor sa atin. Magiging pabor sa iyo, mga kapatid. For the Lord said, I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Come on, church, let's give an offering. Clap to the Lord. Thank the Lord for your faithfulness. Thank you, Lord, that you are still the same from all the ages. You are the rock of salvation. You are our Jireh, the provider. You are our healer, Lord, that you still do miracles na magpapagaling sa amin, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, Lord, we want to see your glory manifest in this place. We will expect, Lord, that you word, O God, na nabibitawat sa kalagitnaan ito, Panginoon, will be planted sa aming mga buhay that will change our life from today, O God. From today, in the name of Jesus, na meron kang babaguhin, Lord, sa gabing ito. Meron kang bago, Lord, na makakaroon ng deliverance, revival, Lord, and even, Lord, the healing miracles in this place. In the name of Jesus, Lord, pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit, Lord. Just like Moses. What Moses said, Lord, we don't want to go there if you don't be with us. And Moses said, show us your glory. Show me your glory. Desire it, kapatid. Desire it. Lord, we want to see your glory sa aming mga buhay, sa aming mga kapatid. Lord, we want to see your glory in this church. In every situation na mga kapatid. Lord, we want to see your glory. We want to see your glory, your goodness, your faithfulness, your love and your grace. Kapatid, the glory of the Lord is His goodness and His faithfulness. Kaya nga sa gabing ito, receive. Do not harden our hearts. Tanggapin natin ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Allow the Holy Spirit work in our lives. Hayaan mo, itago natin ang mga salita na bitawan sa kalagitnaan. At balang araw, kapatid, you will reap the harvest of blessing. You will reap the harvest of blessing in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Yes, thank you, Lord, that you are faithful. Thank you, Lord, sa mouthpiece sa gabing ito, Panginoon, na even sa buhay nila, sa sitwasyon nila, Lord, nilalakad nila ang iyong katapatan, Lord. At Lord, alam namin, Lord, na may gagawin kayong milagro sa buhay nila. Lord, we thank you even sa buhay ni Ate Juliet, Panginoon. We thank you, Lord, sa mga buhay ng mag-asawang ito, Lord God, na patuloy mong gagamitin at gagamitin pa sa iyong ubasan. And Lord, salamat sa mga kapatid na nandito, Panginoon. Alam ko, Lord, na may maganda kang plano sa kanilang mga buhay. At sa gabing ito, Lord, we receive the good plans that we have, that you have for us, in Jesus' name. At ano man, Lord, ang mga hadlang ng kaaway, Lord, right now we are rebuking that in Jesus' name. The enemy has no place. There is no weapon formed against us will prosper. Walang kaaway na plano, Panginoon, o plano ng kaaway na mananagumpay sa aming mga buhay. Well, kami, Lord, ay pinangakuan mo, Panginoon. At alam ko, Lord, na tapat ka sa aming mga buhay. Church, hold on the promises of God. Huwag nating panghawakan yung pangako ng kumpanya na mayroon tayo o pangako ng tao. Dahil balang araw, mga kapatid, masasaktan ka lang. Masasaktan lang tayo, mga kapatid. Maganda man na may magandang pangako sa mga ating mga kasama, sa trabaho man, pamilya man. But all the promises na mula sa tao are bound to fail. But the promises of God will always stand. Will always stand, kapatid. Ang pangako ng Diyos will always stand from this time at sa mga araw na darating. At hindi yan nagbabago, mga kapatid. And we thank you, God, na sa gabing ito, Lord, pinaranas mo muli, Lord, ang magandang mensahe
na nabusog kami, Lord, na ikaw ang Diyos na tapat, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, receive and declare, church, the faithfulness of God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Bago sa pagtatapos, salamat sa milagro ng Diyos na binigyan niya tayo ng maraming paalala, mga kapatid. Ginamit si Moises, ginamit naman si Simon Peter. Amen. In addition po, church, sa part ni Moises, nagkaroon din ng weakened yung faith niya dahil sa pagrereklamo ng mga Israelita habang pinapangunahan niya ito doon sa pinapagawa ng Panginoon. Kaya the Bible speaks, merong isang event doon sa Exodus na inutusan ng Lord si Moises na pumili sa bawat tribes na magiging spies. Hallelujah! 12 po yun, mga kapatid, para tiktikan nila ang pinakapangako ng Diyos. And take note, kung ano yung pinangako ng Panginoon sa kapanahunan nila, the same promise na pinangako ni Lord sa bawat isa sa atin. At nung magbalik ang mga spies na ito, maganda sa una ang kanilang report kay Moises. Yung 10, yet negatibo ang naging dala nila dahil hindi nila pinagkatiwalaan ang Panginoong Yahweh. Pero mayroong 2 doon na tumayo, si Caleb at si Joshua. They stand their very ground. They believe that the Lord will deliver them on that day. At yan ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Maniwala ka, kapatid, na i-deliver tayo ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Dahil sa ginawa ni Caleb and Joshua, nagalit ang buong Israelita at nais silang patayin. Dahil 90% ng mga Israelitas versus sa 2 tumayo, sa buong pananalig at pananampalataya, pinakinggan ni Moises ang boses ng masa. At dahil sa desisyon na yun, it reaped the consequences. 40 years na ikot-ikot sila sa wilderness. At hindi lang doon nagtapos, lahat ng mga matatanda namatay. Because they are bitten by the snake. Sa kanilang pagrereklamo, and the Bible's recount na ang nakasama doon sa lupang pangako, edad ng 20 pababa, yun yung nakasama nila ni Joshua and Caleb. At yun yung i-reflect natin ngayon, church, paglabas natin dito. Kung nais man natin magmalakit, magmayabang, ipagmayabang natin na may ginawa ang Diyos sa iyo at sa buhay ko. To submit the very God we have is bumaba ka, kapatid, at maglingkod. Ang Panginoong Hesus ang siyang magtaas sa bawat isa sa atin. The same sa picture ni Peter. When Peter delivered by the Lord, alam ng Diyos na fallen si Peter. The Bible speaks, Peter followed Jesus in the distance. Nasubok ang pananampalataya, nasubok sa panahon na dinay ang Panginoon.
3 times. Yun yung sabi ng mensahero kanina. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. But when the perfect divine timing of the Lord, Jesus took notice of Peter. Peter, son of John, do you love me? Feed my flocks. And the second time around, he asked Peter, son of John, do you love me? Protect my flocks. And the third time, nainis na si Peter. The same question, the Lord said unto him, Peter, son of John, do you love me? Sabi ni Peter, alam mo naman lahat, Lord eh. Diyos ka eh. Ganyan na ganyan ang attitude natin, mga kapatid. Wala tayong pinagkaiba sa naging attitude ni Peter. But still the faithfulness of God, hindi nababago. At ginamit ang buhay ni Peter para makarating sa atin ang pinakapabor at grasya ng Diyos na ngayong gabi. And I do believe na maraming ginawang pagbabago ang Panginoong Hesus sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Dahil sa pagtayo ni Peter, nakarating sa amin nakarating sa atin ang pinakamensahe, pinakakapangyarihan ng gospel, mga kapatid. At kaya tayo nagagather, kaya tayo nagsusumikap. That's what the purpose of life. Salamat sa maraming pabor na binigay ng Diyos, na binigyan tayo, hindi lang basta ordinaryong fellowship. Tinuturuan tayo na matuto tayong makinig. Balikan natin si Moises in Exodus chapter 33. Ang sabi ng Panginoon kay Moises, Moises, lumakad na kayo. Clear na, clear. Tumayo si Moises, ang sabi niya, Lord, kung hindi ka namin kasama ngayon, huwag mo kami paalisin sa lugar na to. Ikaw, kapatid, anong desisyon mo pagdating sa pagsunod sa Panginoon? Madalas nauuna ang pride natin. Madalas nauuna ang ating kaalaman. When Moses took notice, the very God who promised na tinawag siya at tumakbo siya, tinawag siya muli para pangunahan ang mga Israelita. And that time, may edad na si Moises. Samantalang tayo ngayon, napakabata natin sa harapan ng Diyos. Malusog, matatag, matalino, pinagpala sa lahat ng aspeto. Ito yung pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Paniwalaan mo na may magagawa ang iyong pananampalataya dahil nangako ang Diyos. He will never leave you nor forsake you, church. Greater things are yet to come. Sa lahat ng nagpakumbaba, sumunod sa nais ng Diyos. Greater things are yet to come to those who submit and obey the very word of God. And that is the very word of the Lord. He is faithful. He never changes. Sa paglisan natin sa sanctuaryong ito, saliksikin natin ang ating mga sarili. Tanungin natin ang ating mga puso. Tanungin natin yung ating kaisipan. Totoo, tapat ba tayong nananampalataya? O magpasa hanggang ngayon, hindi natin natutunan ang magpakumbaba. Wala na tayong patinigin Jesus na. Ang gusto ng Panginoon, matuto tayong makinig. Walang masama sa pakikinig, mga kapatid.
Dahil ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakinig lamang tayo pag may nangangaral ng tapat at totoo galing sa salita ng Diyos. Walang bulag na mag-akay sa kapwa bulag. Kung nais mong magkaroon ka ng buhay na kasiyasiya at masagana, kapatid, ngayon tumayo ka. Stand your ground and depend the gospel that trusted on you. Do not depend your pride. Do not depend your knowledge. Sapat ang itinuturo ng Diyos sa atin ngayong gabi na magkaroon tayo ng masaganang buhay, mga kapatid. Yakapin ninyo ang itinuro ng Diyos. Be vigilant, be sober-minded, because Satan is roaring like lion. Now today, I pray na yung Diyos na nangako at tumawag kay Simon Peter, yung Diyos na tumawag kay Moses, the same God who call us today. And this is my prayer on this congregation. Whatever it takes, church, stand your ground, because the Lord we serve, the Lord we believe, He is faithful and just. May kaakibat na pagpapala ang pagsunod, at may kaakibat ang lahat ng ginagawa natin galing sa yaman ng ating Diyos, na kung saan nagbigay sa atin ng sapat na hininga, kalakasan at sapat na sustenance na sa araw na to kaya nating isigaw ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. For He promised that His plans is good, His plans is better than our plans. For that is the God who saved us. He is the God who is giving us life. Nangako siya. At hindi lang yun, binigyan niya tayo ng advocate, binigyan niya tayo ng comforter, binigyan niya tayo ng tagapagturo, dahil alam ng Diyos na kahit magkaroon pa tayo ng 1,000 tagapagturo, hindi tayo natuturuan. That's because He gave His Holy Spirit today for you and me to have life, church. Now open your heart, open the eyes of your hearts. The Holy Spirit is with us today. Encounter Him in whatever it takes. Sundan mo, kapatid. Dahil tapat ang nangako. Tapat siya na nangako. Bibigyan na tayo ng buhay ng kasiyasiyang at masagana. At yan yung mensahe ngayong gabi sa ating kalagitnaan. Tutukan natin ang author and finisher of our faith. Dahil nais ng Diyos, kung magmamalaki man tayo, ipagmamalaki natin ang ginawa niya sa ating mga buhay. Because all our righteous deeds are just like filthy rags in the foot of Jesus. Ang mga katwiran at katalinuhan natin, kung hindi lamang ito galing sa Panginoon, I'm telling you today, it will fade. But when we obey the Lord, nangako siya, hindi siya nababago, mga kapatid. And that is the message na nais niya sa bawat isa sa atin. Do not focus on your shortcomings. Focus to the promise of God. Fokusan natin ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Recount the blessings. Recount life. Dahil dyan ka tinawag, kapatid. Patuloy na ipagkatiwala natin ang ating mga buhay at araw ng bukas sa ating Panginoon. Hallelujah. Father God in heaven, in the name of Jesus, allow your Holy Spirit, Lord, to govern this church.
Allow your Holy Spirit to lead this church. Let your Holy Spirit, Lord, to deliver us, Lord, by faith na sa aming paglabas ng pintuan na to, Panginoon, ang aming mga buhay ay mababago, magagamit ng naayon sa kalooban mo, Panginoon. Lahat ng mayroon kami tinatayuan, ipagkaisahin mo kami. Father, let be us into one accord, na tanging kayo lamang ang aming dadalhin, na sa aming mga personal na lakarin, ikaw at ikaw ang maitaas. Kaya sa mga oras na to, Panginoon, Lord, I pray that your blessings will overflow sa bawat mga lingkod mo na narito, extended sa mga mahal sa buhay, extended sa mga katrabaho ng mga ibang lahi man, extended sa mga amo, because you chose us to be a blessing. And this is the message of the church. Father God in heaven, Lord, salamat sa lahat ng ministerial, Panginoon. Maraming salamat sa mga ginamit mo sa kitchen ministry na kung saan, Lord, pinagpala mo ang kanilang paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid, ang mga nanay. Lord, wala mong kaming literal na token para sa kanila, but you show your grace na sa kanilang mga buhay, kami, Panginoon, ay na-inspire. Dahil ginamit mo ang kanilang mga buhay na maglingkod ng genuine, Panginoon. Whatever it takes, Lord, i-bless mo ng kalusugan, i-bless mo, Panginoon, ang mga kamay ng mga nanay namin ito, ang Tita Maricel, ang Ate Joliet, Lord. Maraming salamat dahil ginamit mo sila, Panginoon. And that ministry, sila mo itinayo mo sila, Panginoon. Loobon mo rin, Panginoon, nawa kami man na mga tatay, matutunan namin tumayo sa bawat ministerial na pinagkatiwala ninyo sa amin. Kaya salamat sa gabing ito sa aming mga drivers, Lord, sa aming mga kapatid na hindi namin nakasama. Abutin mo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Church, allow the Holy Spirit and make declaration sa iyong buhay. Ano ang nais mo? Deklarahan mo ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. In Jesus' mighty name, with the Holy Spirit. Amen. Announcement. Bukas, sa lahat ng available mga kapatid, mayroon po tayong fellowship sa labas. Mainit na po. Nawa loobin ng Lord na mag-involve lahat. Dahil request po ito ng ating mga nanay. So kung nawa involve, able kayo, maki-join tayo. Dahil po, darating po ang next month, uuwi na po ang isa sa nanay at hindi na po natin makakasama dito. So ilang linggo na lang. Amen. So habang may pagkakataon na magkasama tayo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Picture mo tayo dito. May content si Kuya. Dapat kayo malaki mo. Kuya Peter! How are you? Praise God. Praise the Lord. Amen.